Okay, so nakita nyo yung nakita nyo yung performance ng aking spear gun na ito. Bali yung pansalo ko ng isda na dati ay nakalagay dito ay net, nilagyan ko ng goma o nilagyan ko ng flat bar, may tornilyo, ikinabit ko rito, ikinonvert ko to sa spear gun. Then tingnan nyo maigi yung aking pinaka-trigger. Napakasimple lang. Okay, so ulitin ko, ito is ano lang ito, sa mga bakal ito ng malalaking payong. So isang testing pa, tignan natin ang performance na ito. Ayan. Sa pagkasa, napakasimple lang, lulusot lang natin siya dyan. Tapos, itatapat lang natin yung butas sa pin, yung pinakabutas ng ating payong para tumama doon sa ating pin. Then stable na yan, hindi na mahuhugot yan. Safe na safe kayo rito, hindi kayo mag-aalala, maski malaglag ito, hindi yan gagalaw, hindi siya magre-release. Then yung tatargetin natin, yung kanina ron, yung plywood na yan na nando doon, visible ba yan. So isang target pa, tignan ulit natin ang performance, baka yung iba na miss o nag-skip kanina. So ngayon makikita nyo kung ano kalakas ito. Napakalambot ng aking gomang ginamit ngayon, lalo na siguro kung makapal lang gagamitin ninyo. Ang ginamit ko yung pinakamanipis lang na goma. Babalansi ko lang. Yan. Kinakalang kasi naka-align yan. Yan. Ayan na kanyang pagkasa. Dalawa ang gagamitin natin na goma dyan ngayon. Pwede itong gawin tatlo, pwedeng isahan lang. Depende sa size ang gusto ninyo. Ito ang tinatawag na instant na spear gun. Madalian. Makakabuo ka agad ng spear gun. So, ayan. Nakakasa na yan. Ready to fire na yan. Ang target natin, yung plywood na yon. Ayusin natin ang konti. Ayan. Para kitang-kita. Dito lang ako titingin sa camera. Ayan ha. Ganyan. Tingnan nyo kung gaano kalakas. Talsik yung one. Talsik yung bangko. Ang naiwan yung ating yung plywood. Tignan natin kung ano naging resulta. Ito siya. Tagos ang ating bala. Gaya ng sabi ko, ito ay may sima. Mahihirapan tayong hugutin dyan. Kaya itidiretso na lang natin yung paghugot dyan. Diretsuhan lang, isang hatakan lang. Yan. Kuha kagad natin yung ating pala. So napakalakas ng aking spear gun na ito. Hindi siya basta-basta. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyong i-judge yung itsura ng pana. Abangan nyo yung performance. Maliit pa lang yung ating pinaka goma dyan. How much more kung kakapalan ko ito. Gaya ng mga ginagawa ko, mga 10mm, 12mm, yung outside diameter. So, gaya ng sabi ko, makakagawa kayo ng pana in an instant, provided na meron kayong isang straight na materyales, kahoy o kawayan. Ikakasalang natin sa ating yung trigger doon sa ano na yun, isang butas lang, tapos may kapiraso maliit na butas para sa pin, then meron na kayong pana. Then sa pag-detach, napakasimple lang. Kung ayaw na ninyo mamana, magsisigpaw na lang kayo, pwede rin. Tanggal na kagad yung ating pinaka-trigger. Then yung goma naman ang ating yung pinaka-rubber naman ang ating tatanggalin sa bandang dulo. Napakadaling i-detach. Hanapin lang natin ang dulo ng rubber na ito. Yun. Then tanggalin natin.
tanggal na ang ating pinakagoma. Gaya ng sabi ko, pwede kayong maggawa rito ng magsabit ng kahit na ilang goma. Ang ginawa ko rito, pang-tatluhan ito. Pero ang ginawa ko pa lang, 2 goma pa lang. Bala ko lagyan pa yun ng isa. Pero okay na yung 2, malakas na eh. Then, pwede na uli siyang mag-retract. Meron agad tayong isang pana na nagawa in an instant. So, ito na siya ngayon. Pwede na uli natin itong magamit sa ibang purpose. Gaya na sabi ko, pwede itong kapitan ng mga ganito. Magiging sibat naman siya ngayon. Ang magiging purpose niya naman, pwede naman siyang gawing pangsibat. So, marami akong naisip sa na ito. Sa kapirasong gadget na ito. Okay. So, pwede na ito ngayong pangsipaw. Yan. So, meron na naman siyang ibang gamit. Okay, so, sinare ko lang sa inyo. Sana magka-idea kayo na, halimbawa, may ganito kayong gamit. Pwede nyo i-convert. Pwede nyo gawing pang sibat. Pwede nyo gawing pang spear gun. Okay, so sana may natutunan kayo o may nagustuhan nyo yung video ito. So, isang simpleng pangsalok ng isda. Ginawa kong spear gun. Ginawa kong pangsibat. Ito talaga ang kanyang original. Ano talaga ito? Pangsalok lang ng isda. Ginawa ko nga lang pansibat at saka ginawa kong pang spear gun. So, sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klaseng mga tools o laruan. So, ulitin ko, ganito lang ang trigger mechanism. Papakita ko na sa inyo. Yan. Napaka-simple lang na ito para magka-idea kayo. Maski hindi kayo masyado marunong mag-welding, makakagawa naman kayo nito. Yan, ganito lang ang pinaka-trigger mechanism ko. Pinakasimple ito sa mga trigger mechanism na ginagawa ko. Gaya na sabi ko, pwede itong ilagay sa isang kapirasong tuwid na bakal, tuwid na kahoy, kawayan, then meron na kayong trigger. Problema lang, madali naman yung pagbutas, ganito lang naman kalaki, isang parena lang naman yan eh. Kaya pwede ikot-ikutin nyo lang yun eh. Isang screwdriver, bagahin nyo lang ng kaunti, makakagawa na kayo ng isang butas na ganito, tagusan sa isang materialis na tuwid. So meron na kagad kayong trigger mechanism. Then yung dulo, pwedeng erektan nyo na kagad dito yung tali. Or, gawa kayo ng detachable. Gaya na ito. Para in an instant, marami kayong magiging tools. Ito lang ang gamit. Pwedeng gawing pana, pwedeng gawing pansibat, pwedeng pangsalok lang ng isda. Ngayon kung pang pana, kakabitan nyo lang sa dulo ng ganito. Yan, may pang ano na kayo. Meron na kagaya yung guma sa spear gun. Ang maganda lang na ito, mamimili kayo kung gaano kahaba ang gusto nyo yung spear gun. Depende sa haba ng bala, haba ng goma. Ngayon kung gusto nyo mahabang spear gun nyo, yan, nakahalpakin nyo lang yan. Meron na kayong mahabang spear gun. Hindi naman basta-basta ito mga babatak. Hindi yan basta-basta makukuhan. Pero parang sobrang haba na yan. Nasa sa inyo nga yan eh. Kung anong gusto ninyo eh. Kung gusto nyo ng ganyang haba lang, yan, normal size. Mga 100 cm to 120, okay na yun eh. Yan, okay na yan. Kung gusto nyo ng maliit naman, yung nasa mababaw lang kayo, yan, ganyang habang paano ang gawin nyo. Tapos maikli lang yung bala. Bahala rin kayo kung anong habang bala gusto nyo. Pero nakaprepare sa kanya, ito yung isang buong file na malalaki. So itong design na yan. Then, ikabit nyo lang yung pinaka-trigger mechanism. Isuksok nyo lang doon. Meron na kayong isang pana agad. Pwede ito pang sisid. Hindi yan mga tatanggal sa ilalim ng tubig yung pana. Hindi yan basta gagalaw-galaw yung ating pana. Maski nasa ilalim ng tubig. Saka reliable ito. Hindi siya basta-basta makakalas. Ganito lang ang kanyang design. Napakasimple lang. Yan.
Bale, in-upgrade ko lang yung dati kong ginagawa. Dati kasi, wala itong spring. Puro lang to goma rito. Kaya lang naisip ko, minsan ang goma na-deteriorate. Ibig sabihin, nawawala ang kanyang pagka-elastic. Minsan humulagpos. Kaya ito, permanente talaga. Hindi ka mangangamba na may masisira, may mapuputol. Ayan, kaya spring ang ginawa ko, purong bakal natin, tornilyo. At stable na stable pag kinabit natin. Tingnan nyo lang ang design. Ganyan lang siya. Ganda, balibaliktad na ako rito. Para magaya nyo lang ba. Kung hindi kayo marunong mag-welding, pakita nyo lang itong video na to. Kaya na ng mga welder yan. Lalo na kung marunong kayo mag-welding. Ayan. Tingnan nyo na lang yung design. Kita ba yung butas? Diretso kasi butas niya eh. Para naglalak. Yan. Yun, kita yung butas. Yan. Diyan natin ipapasok yung ating pinaka bala. Ito kasing payong na to, ready-made yung bala, yung butas para hindi na kayo nahihirapan. Isusuot nyo lang yan doon sa na yan, portion na yan. Pag tumama na yung pinakapin natin sa bilog ng ating butas ng ating pinaka shop, stable na yan. Hindi na mahuhugot yan. Kahit nakalugin nyo yan. Lalaban yan. Hindi yan mawawala. Kahit pahaltakin mong ganito yan. Yan. Para may paano na kagad kayo. Kulang na lang dito goma. Sasabit nyo. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana may napulot kayo ng idea. May panibagong style ng spear gun. Yung adjustable. Pwede maikli, pwede pababain na spear gun. At ang trigger mechanism, napakasimple. Ipapatong lang, lulusot lang. May trigger mechanism na kagad. Ang problema na lang, yung goma. Pwedeng rekta nakatali rito yan. Yung tulad sa isang video ko, tinali ko lang dito sa side na to. Yung goma. Ito naman, nakatornilyo ito rito. Wala lang, para maiba lang. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana may napulot kayong idea na yung ganitong klase mga tools pwede i-convert sa ibang purposes or ibang gamit. Okay, so abangan nyo pa yung iba kong mga gagawin. At maraming salamat sa mga bagong subscribers. Sana dumami pa kayo. At sana may napupulot kayo kahit na konting idea sa mga video ko. So hanggang dito na lamang muna ulit. Until then, thank you so much.